grupo mo nandyan kasama mo? Sino yung kasama mo? Ari, ning duha, sir. Duha. So, pwedeng matanong, pangalan, Jocelyn Mobera? Jocelyn, Yes. anong pinrami sa inyo o anong ni-request nila sa inyo? Kung sa'y gihatag sa inyo ha? Kung sa'y gihangyo nila sa inyo ha? Ana sila pag ingon nga magpa-perma daw mi sa mga tao dayon inadlawan mi nila og 1.5. So, sabi nila, magpapirma kami sa mga tao at bibigyan kami ng bayad na 1.5 a day. Oh. Sinong bigyan ng 1.5? Katong Davao daw siya. Ragase is from Cagayan de Oro and Adonis Gonzales is from Davao City. Yes. Okay, so ano nangyari afterwards? Kuha sila og katong form dayon gipatanaw nila sa mua gi-explain nga kani nga form mao ni inyohang papirmahan sa mga tao nya ang kung mangutana sila ignon lang ninyo nga NGO ni dayon kanang nag-explain din sila nga kanang sa baghoon daw ang ekonomiya sa economic constitution na katong pinaagi sa People's Initiative. Dayon among kuan ilang pangalan, kompleto nga middle name, dayon apelyido, precinct number dayon. Okay, so Kay ang isa daw ato nga kay duha man ang papirmahan, ang isa daw ato nga form ila daw ang ipasa sa Comelec, dayon ang isa ipasa daw sa Congress. dalawang pieces of document ang pinapirmahan sa amin. Ang isa ipapasa daw sa Congress, ang isa ipapasa sa Comelec. Yes po. Yan ang sabi nila. Oo. So in exchange, anong ipapromise niyo sa mga tao na pipirma? Wala, ignon lang namo nga sa Comelec kay ipasa sa Comelec o ipasa sa Congress. Ana. Kayo na nagpapapirma, anong natatanggap ninyo? Katurang kuan 1.5 ang adlaw. Dayon Ilang araw kayo nagpaikot? wala gay mi nag isa ka adlaw kay na kuan manggod to sa kapitan nabulabog ba na Nabulabog. Sa lalawigan ng Bukidnon. Madam Chair, for the record, hindi po sila natatakot. Mga taga Bukidnon. Mga warrior yan, Madam Chair. Warrior Mga yan. taga Bukidnon yan, taga Mindanao yan. Hindi po yan magtatakip ng muka. O, kita nyo? Mga totoong tao talaga yan. Galing. Ayan. Nakasandal sa pader ni SP Subiri. Ayan. Manyaring mag-oath muna po kayo. Attorney Alberto, please. Tumayo muna kayo. Pakitaas po ang kanang kamay. Ang sasabihin ko po in English. Okay. Okay. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth. The whole truth. And nothing but the truth. In this proceeding. Thank you. Daghang salamat. And with that, I turn the microphone to Senator Bato de la Rosa and the other Visayans here. Thank you, Madam Chair. We have here two sets of witnesses, no? All of them coming from Bukidnon. One group is coming from Don Carlos, Bukidnon. Mr. Rolin Padios, Barangay Kagawad, o Poblacion Norte, Don Carlos. Asa ka? Saan ka? Mr. Rolin Padios, will you please raise your hand? Salamat, salamat. And
Mr. Miss Jocelyn Movera. Please, raise your hand. Thank you. Miss Andrea Rizaba. Salamat. Ang second set of witnesses ay si Mr. Jesse Jem Henelio. Thank you. Miss Marty Jane Divino. Salamat. Unang-una, magsumikap tayong magtagalog, ha? Para maintindihan tayo ng buong Pilipinas. Kaya niyo magtagalog? Kung hindi niyo kaya, magbisaya kayo, din ipa-interpret. Madam, Kaming dalawa ni Senate President mag-interpret. Pwede sila magbisaya na tubag, pwede sila sumagot ng Bisaya, and then interpret mo na lang. Yes po. Senator Bato. Yes po, Madam Chair, Senate President. Don Carlos. Oh. Yung iba nakadagkagan. Dangkagan at Don Carlos. Unang-una, nagpasalamat kami sa inyo at buo yung kalooban nyo na pumunta dito at magsalita at walang cover na kahit kunti sa mukha. You are a true Mindanaoan. A warrior spirit of people from Mindanao. Talagang hindi natatakot. Pero kung may kunting takot man kayo, tanggalin ninyo yan, ha? Andito kami ni SP. We will protect you by all means available. So, tanong ko lang muna, si Barangay Kagawad Rolin Padios, pwede mong i-share sa amin kung ano yung nangyari dyan sa People's Initiative sa inyong lugar sa Bukidnon? Una sa tanan, Honorable Sir, yung punto. Kung okay ba, magbisaya lang ko? Yeah, go ahead. Okay. Sa unang adlaw, gitawagan ko sa atong ISB, sa atong lungsod sa Don Carlos, si ISB Mateo. SB Mateo. Tinawagan daw siya ni SB Mateo. Nangingon sa sako nga nanginahanglan siya og tawo nga mga napulo ka buok. He said to me that he need people, around 10 of them. Ang tubag na ko siya, okay, way problema basta kay unsa man na nga trabaho makasapi sila or dili. Ang ingon niya nga makasapi daw. Ang sagot niya, ang sagot ko is, wala problema, okay. Ang tanong ko, kung magkakapera ba sila? At ang sagot ni Kusihal ay, okay, magkapera sila. And pagkasunod na adlaw by Friday, this January 26, may schedule akong meeting sa barangay, farmers meeting. Ako manggod ang chairman sa agriculture. So ang among kapitan nakahibalo nga nami farmers meeting katong time. So the following day, I called for a farmers meeting. Alam yun ng aming barangay kapitan. Mga banda mga 1 PM man mi nagsugod og meeting, mga banda alas 2. Nagtawag si konsihal sa ako nga nana sila sa barangay court sa among barangay dool sa covered court ay nangita sila binyo. So nagingon ko nga brownout man sir, wala tay kuan. Ingon siya okay ra daw kay gamay ra daw sila. So around 1 o'clock, nag-start kami. Then 2 o'clock, tumawag si Konsihal Mateo and nagtatalong sa binyo. At sabi, hindi pwede dahil burnout. Sabi mo, burnout dito. Okay. Mo to nag-ingon ko sa akong kuan sa among administrative nga kung pwede ba sila mo meeting dito kay gamay ra man sila. Ingon siya nga di pwede kay burnout ko. Okay ra man daw sila kay gamay ra di pud sila mo gamit og kuryente. Nitubag tong among kuan nga administrative nga ingon siya nga okay lang, may problema kay gamay dali ra man pod. So, in short, nagkaayusan na. Okay. Kasi kunti lang at walang hindi gagamit ng kuryente. Kunti lang naman sila mag-uusap. Pagkatapos tapos na ang meeting namo sa farmers meeting, giadtuan ko na sila dito sa covered court. Tungod man gud kay nga kung mga sakop nga napulo ka buok ang gipangayo nila, tuan na dito. Okay, so pinuntahan kami doon sa covered court dahil yung 10 tao na hinihingi nila ando na. Pagkatapos,
sabi sila na kwan daw kuno yung covered court may ingay daw, masaba kuno kayo. Okay. So kung okay, basig dito sa among gimitingan, pwede ba? So, umayaw sila sa covered court dahil nga maingay. So, lipat doon sa minitingan ninyo kanina. Oo. Previous sa binyo. Okay. Nagsunod sila sa ako, dito na sila nag-meeting. Pagkatapos nag-briefing na sila, ako di ko kayo nag-focus sa ila kasi sila man ang gi-briefing, hindi ako. Okay, so hindi ka nakapokus sa briefing dahil doon sila nakapokus sa 10 na daldala mong tao. Okay. Kana lang siguro, sir. So, yung grupo mo nandyan kasama mo? Sino yung kasama mo? Ari ning duha, sir. Senator. Duha. So, pwedeng matanong, pangalan, Jocelyn Mobera? Jocelyn, Yes. anong pinrami sa inyo o anong ni-request nila sa inyo? Unsay gihatag sa inyo ha? Unsay gihangyo nila sa inyo ha? Ana sila pag ingon nga magpa-perma daw mi sa mga tao dayon inadlawan mi nila og 1.5. So, sabi nila, magpapirma kami sa mga tao at bibigyan kami ng bayad na 1.5 a day. Oh. Sinong bigyan ng 1.5? Katong nag-adto dito nga nag-orient sa amoa si Adonis Gonzales o Adonis Ragasi. Adonis Gonzales at Adonis Ragasi. Sino yan sila? Taga Bukidnon, hindi? Kato si Ragasi taga Cagayan then kato si Adonis nga isa si Gonzales taga Davao daw siya. Ragasi is from Cagayan de Oro and Adonis Gonzales is from Davao City. Yes. Okay, so ano nangyari afterwards? Kuha sila og katong form dayon gipatanaw nila sa MOA gi-explain nga kani nga form mao ni inyohang papirmahan sa mga tao nya ang kung mangutana sila ignon lang ninyo nga NGO ni dayon kanang nag-explain din sila nga kanang sa baghoon daw ang ekonomiya sa economic constitution na katong pinaagi sa People's Initiative. Dayon among kuan ilang pangalan, kompleto nga middle name, dayon apelyido, precinct number dayon. Okay, so Kay ang isa daw ato nga kay duha man ang papirmahan, ang isa daw ato nga form ila daw ang ipasa sa Comelec, then ang isa ipasa daw sa Congress. dalawang pieces of document ang pinapirmahan sa amin. Ang isa ipapasa daw sa Congress, ang isa ipapasa sa Comelec. Yes po. Yan ang sabi nila. Oo. So in exchange, anong ipapromise niyo sa mga tao na pipirma? Wala, ignon lang namo nga sa Comelec kay ipasa sa Comelec o ipasa sa Congress. Ana. Kayo na nagpapapirma, anong natatanggap ninyo? Katurang kuan 1.5 ang adlaw. Dayon Ilang araw kayo nagpaikot? wala gay mi nag isa ka adlaw kay na kuan manggod to sa kapitan nabulabog ba na Nabulabog? nasuko ang kapitan gipa-stop. Gipa-stop ni Kapitan. Oh, Sinong kapitan nyo? si Kapitan Alex Salbanya. Bakit daw pina-stop niya? Kay wala daw nag-agi sa barangay. Kayo hindi dumaan sa barangay, kaya pina-stop niya. Very good, Kapitan. Congratulations for making that move. Pero kayo nakatanggap kayo ng 1.5 para Opo. umikot. Galing Opo. doon sa 2 tao na yon na binanggit Opo, mo opo. kanina. Opo. So, wala kayong pinapromise sa mga AX o tupad? Wala. Ikaw, hindi kayo pinapromisan? Wala. Ang promise lang is 1.5 every day. Opo. Yun lang po. Okay, thank you. Pero Kapitan,
Sinong nakapag-advance sa inyo ng 3,000? Bali po, ang binigay sa amin, 1.5 po a day, tapos in advance po yung isang araw, bali 3,000 po yung natanggap namin. Magkano? 3,000 po. So, 3,000. Opo. So, naka-advance ka ng 1.5, naging 3,000 na natanggap mo. Yes po. So imagine, Madam Chair, no? Imagine ilang libong barangay yan sa buong Pilipinas kung pangako nila ay 1.5 per person. Nako, hundreds of millions of pesos siguro pinag-uusapan natin dito. Hindi to ordinaryong taong pasimuno nito. Maraming pera. So, daghang salamat sa mga taga Bukidnon. Saludo ko sa inyo. Saludo Madam ko Chair. sa baruganan ninyo. Follow-up question. Ay, with the indulgence of Senator. Tanong muna ako sandali. Okay po, Madam Chair. Binigyan ba kayo ng ID nito? Change Philippines? Itong ID nito, nung pamilyar sa inyo ito, nakita nyo? Binigyan po. Change Philippines. Yes po. Ano daw purpose nito? Bakit kayo binigyan ng ganitong ID? Sabi, yung baguhin daw yung economic. Baguhin ang economic. Economic man yung sabi nila nga. Tapos hindi yung tinanong nga, di ba? Wala po nag-isisi ha, pero dapat giputanan ninyo. Economic, baguhin ang economic, tapos ang laman sa petition, political amendment na magbubuto ang Kongreso as one. So yung nga, gipasabot lang ko lang sa inyo na gilad na mo. You are being fooled. Economic kuno ang babaguhin, tapos political yung nakalagay sa petition na i-amend yung provision ng konstitusyon na magiging voting as one ang Senado at Kongreso. So yun lang, maraming salamat ha. Thank you. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Bago ko i-turn over kay Senator Risa. Meron pang gusto magsalita? Ay, ito, sige, sige. From Dangkagan, Bukidnon. Doon naman sa amin, kami talaga yung unang pinuntahan. Mga around 7:30 ng umaga. Doon kasi kami, pag umaga, doon kami sa area, bali, sa sakahan ba. Tapos, may biglang dumating na naka-5 motor, naka-complete gear. Akala namin mga riders lang ba. Tapos, mababa sila sa tapat ng bahay. Ang sabi na, ito na ba daw yung huling bahay sa Purok? Sabi ko, oh, wala nang bahay doon kasi boundary na sa ibang bayan. Tapos bumaba sila, may dala itong mga firm. Sabi, pwede magpa-pirma. Tatanong ko, ano naman nga pirma yan, sir? Sa ano, para daw to sa pagbago sa mga batas ko, no? May batas ko nung babaguhin. Sabi ko, kasi, ano, makatumingin naman ako sa mga Facebook. Makita ko kasi yung ano ba, yung magtapos pirma bigyan. Sabi ko, baka tapos itong pirma may ayuda. Sa hindi, iba to sa amin. Yan ang sabi nila. Tapos, iningi ko yung form. Pwede basahin. Sabi ko, pwede basahin, sir. Tapos binigyan niya ako ng form. Yung nabasa ko lang dito, yung about sa petisyon. Biniro ko lang na tanong nga, baka anong petisyon to? Ka Marcos ba to? Ka Duterte? Tapos tumawa lang sila. tumawa lang sila, sir. Diyan ang sabi nila, sige na sir, pirma ka na. Sabi ko, hindi talaga pirma ni sir, kay baka kung ano sa Bisaya pa, baka maipit mi ani sir. Sabi ko sa kanila. Tapos nabanggit din sila na about sa Chatcha ba yun? Na isa-submit na nila. Sabi ko, kung gusto nyo ng maraming pirma sir, doon lang tayo sa barangay. Maraming tao doon, saka nandun yung kapitan. So wag na, hindi na kailangan doon. Tapos tinanong ko na, nga, taga saan kayo, sir? Hindi sila nagsalita, ayaw lang sagutin. Pag magtanong sila, tatanungin ko naman sila, parang naano sila ba? Na parang hindi sila kasi may narinig. Sa kanila kasi, nag-usap kami kagabi nga, sa kanilang briefing, kapag yung tao na magpirma, kapag marami ko nung tanong, iwan na. O, sa kanila. Kaya naisip ko gabi, kaya pala, doon sa amin, marami kasi akong tanong, kaya hindi na nagtagal, umalis na. Hindi ako pumirma. Very Ano good. po? Salamat sa yung mga sagot. At Madam Chair, may I move that we subpoena
yung dalawang tao na sinabi kanina, na nagbi-briefing sa kanila. Ano yung pangalan, ma'am? Sino yung dalawang tao? Si Adonis Ragasi yung isa, sir. Adonis Ragase. May alam kang address? Asang address? Sabi lang niya, taga Cagayan de Oro daw siya. Cagayan de Oro. And sinong isa? Si Adonis Bong Gonzales. Adonis Taga Bong Gonzales. Davao. Taga Davao. Yes po. Can we sabihin, we have a second hearing to be held in Davao. So walang rason itong kung taga Davao ito, taga Cagayan de Oro na hindi mag-attend. We will ask the assistance of the Philippine National Police para malocate itong mga tao na ito at mabigyan ng sampina. Salamat. Yes, Ay, yung nakuha daw ni Ragasa yung number ni Kagawad. So, Kagawad, nagtawagan kay kahapon? Honorable Sir, natawag sa sako kay gipaundang naman ko na ni Kapitan. So, Ah. suko man si Kapitan. Ingnan ako siya nga ako kamo na lang mag-istorya ni Kapitan kay Sabado, mga 2 p.m. sa hapon, na bulabog naman. Nga daghan ng mga isyo. So, pwede bang ibigay mo sa komite yung number ni Ragase? Para ipalukit namin kung saan siya ngayon at papuntahan namin. Nandiyan na siya. Paimbitahan namin, ha? Na naman si Rodia. Okay. Sir. Sige. Salamat. okay. And Mary Jane Divino, pwede kang magsalita. With the indulgence of Senator Risa, we'll give you the floor later. Senator Bato, in the meantime, idadagdag ko rin, in Yes. addition to Ragasi and Gonzales, perhaps there are other representatives of the NGO. They said they represented Change Philippines. Kumbidahin din natin yung mga leader ng Change Philippines. So, Madam Chair, I'm about to move for these people to be issued subpoena also. The people behind Change Philippines. May address naman sila dito, Madam Chair, Cagayan de Oro. They're Tri-Q Building, Rizal Street, Cagayan de Oro City. Baka kapitbahay pa ito ni ISP. May telephone number din. Yes, Mary Jane Divino. Madam Chair, can we continue with Mary Jane Yes, Divino? please proceed, please proceed. Please continue. Yes Yes. po, ako po si Mary Jane Divino. Ako po yung naka-perma doon sa form po. So, ang nahitabo, kulim sa yaon. Sige, sige. Ang nahitabo, buntag to sayo ni Agira sila sa balay. Tapos, Sinong sila? tung 5 katao. 5 katao. Kilala mo puros, yun? wala ko kaila. Wala. Puros lalaki, Puro lalaki. nakamotor, tapos mga tag-asog barog. So, pag-agi nila, nidriso sila pangutana na ako nga, pwede ba daw ko ma-interview for survey lang daw. Survey lang daw. Okay. Interview. Tapos na sila papirmahan sa ako. Meron silang papirmahan sa akin. Dayon, ilang ipangutana kung pila mi kabuok sa balay, pila ang butante. Dayon, Tinanong nila kung ilan kami sa bahay, ilan ang botante. dayon, pag humana to, napapirma na dayon siya. Anong pinapirmahan niya? Yung form na may yung People's Initiative. O pinapirma ka ng People's Initiative na form. Apo. Pumirma ka. Yun nga po, nakapirma po ako doon na wala pong tanong kasi po nangyari, bago po yun dumating sila, puyat po kasi talaga ako doon ng 2 araw kasi kagagaling ko lang po ng libing. Tapos po nung dumaan sila, sabi nila for interview lang. Hindi na po ako nagtanong-tanong. Tapos nung pagkatapos ko pong pumirma, nabasa ko po yung tinanong ko kung anong ibig sabihin. Ang sabi nila, kuan daw, ang balaod daw, ang ako dong ipirmahan, balaod daw, nagpamatod nga, dili daw makapanday og balaod ang babaw kung dili magikan diri sa among mga butante. Okay. So, walang promise sa inyo na bibigyan ka ng kung ano-ano? Wala. So, nailad ka lang diretso. Yes. Perma ka. Nakapirma. Parang misrepresentation. Sinabi sa'yo, survey lang ito. Survey, Apo. tapos pumirma ka kaagad. Yes po, Your Honor. Walang pera. Wala po. Thank you, thank you. Thank you. Salamat.
Madam Chair. Yes, Senator Risa? Yamanak, Madam Chair. Sa ating mga resource persons mula sa Bukidnon, interesante yung pangalan nung isang Adonis. Dalawang Adonis, dito sa isang kaso lang. Dalawa. Yung Adonis Ragasi, siya po ba yung tumakbong mayoral candidate ng Cagayan de Oro noong 2022 laban kay dating FIVIDEC Administrator Pompey Lavinia? Siya po kaya ito, yung tumakbong CDO Mayor, itong Adonis Ragasi, sir? Di may kabaluan na, Sir, Madam, Chairman, kung makilala. Hindi na makilala. Okay lang po. Salamat kaayo. Baka, Madam Chair, pwede na lang natin pa-confirm sa COMELEC. Kasi hindi naman ordinaryong pangalan yung Adonis and yun na nga po, may public and media records na tumakbo siyang mayoral candidate sa CDO. Actually, Madam Chair, we have videos of the incidents sa Don Carlos. So, tumutugma ngayon video doon sa nakikita namin sa social media pages. So, if it's one and the same person, then he should be the one that's invited. Imbitahin natin siya. Salamat kaayo, SP. Again, Madam Chair. Thank you very much. Senator Bato, are you Yes, through ma'am. with interpellation or are there further questions? Si Jocelyn po ay nakapagpirma ng kabarangay nila, mga 150. Totoo ba itong 150 ay napapirma niya? Sa dalawa lang dito sa kasama ko, sir. Dalawa lang. kami. Pero around 150 ang napapirma nila. Opo. Sige, thank you. Yun lang, Madam Chair. We Maraming just- salamat, ha? Thank you. Thank you very much, Senator Bato. We very Dagan quick- salamat, Mama Jose. Dagan salamat sa akong mga kigsunan sa Bukidnon. Gipakita ninyo ang inyong isog na wala mo mahadlok para sa demokrasya sa atong nasod. Napakita po sila ng tapang para sa demokrasya ng ating bansa. So maraming salamat mga taga Bukidnon. Ako mga silingan. Thank you po. Dagan salamat. May nahanap yung ating staff sa pangalan at retrato ni Adonis Ragasi. Baka makilala nung testigo natin. Yung ba yun? Yung nariyan? Pwedeng, Pakita na lang yung picture, please. Yes, confirm. Siya daw confirmed. So, SP, yan ang kinakailangan isampina po natin sa lalong madaling panahon. O at least imbitahin man lang.